dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Pilipinas, oras natin 10 minuto makalipas po ang 10:00 ng umaga.
the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kababayan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Kumusta na po tayo? Ngayon po ay Miyerkules Santo na po tayo sa panahon ng Semana Santa, Holy Week. Unang araw po tayo sa buwan ng Abril, April 1, 2026 na po tayo mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. 10 to 11 po tayo ngayong umaga at siyempre kung meron po tayong mga update, mga ganap mula po sa iba't ibang public transport areas kung saan sumasakay pauwi ng mga probinsya at papunta ng Metro Manila yung ating mga kababayan, magbibigay po tayo ng update sa pamamagitan po ng ating mga kasama. Kaya dyan lamang po kayo ha. Tayo po'y maghahatid ng mga situation na report. Pero syempre, meron pa rin po tayong pasyente. Sikapin nating matulungan ngayong pong araw ng itong Miyerkules Santo. No? So, alam naman natin na tayo po ay tawag nito, nangingilin, di ba? Lahat naman tayo ang nais natin ay maging relax sa panahon po ng Semana Santa. Pero syempre, sabi nga po natin, huwag kalilimutan ang magdasal, pumunta ng simbahan, manalangin, at ipanalangin natin ang sitwasyon po ng hindi lamang po ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Ito po yung panahon na itaas po natin lahat ang ating mga panalangin. Kinikilabutan ako, nagsasabi ako. Ay, batiin ko lang muna yung si mamang Grab driver, Sir, anong pangalan nito? Robbie Velez, tama ba? Ayan, Robbie Velez. Good morning po. Ayan, ingat po kayo sa biyahe. Umiiyak na sila sa taas ng presyo ng diesel, no? Grabe. Sana daw alam mo merong mga Grab driver, nakakausap natin everyday, kinakausap natin sila pag tayo nasakay eh. Oo, sana daw si Grab tumulong din sa kanila. O di ba? Wala ba? Sabi ko, wala pa ba? Oh, wala eh. Walang tinutulong, walang ayuda. Di ba? Baka naman daw. Yun ang sinasabi ng mga tsuper. Anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo dahil ngayong araw na ito, meron po tayong pasyente, no? So, tutok muna tayo sa ating pasyente. Meron po tayong pasyente na sikapin nating matulungan at araw-araw po talaga na napupunta po sa atin na lumalapit, lagi pong merong end stage po ng chronic kidney disease, stage 5. Halos araw-araw po yan kung mapapansin po ninyo. Siyempre sila, kung meron mga treatment, yung iba meron pang mga binabayaran na kailangan nilang mapunuan tapos hindi naman nila kaya financially. Kaya sila po ay nakalalapit dun sa mga maaari pong tumulong. At isa po sa natatakbuhan ay ang ating pong programa and of course ang DZRH Operation Tulong. So, ngayon pong umagang ito, sabi ko kailangan meron tayong makausap. Alamin natin ano bang end-stage renal disease. Diba? Kasi ang dami. Ano ba ang dapat gawin na dito ng pamahalaan? Diba? Bukod sa, siyempre, kailangan ikaw, sarili mong katawan, ingatan mo, diba?
Yun ang lagi. Tapos yung mga kababayan natin pagka na-diagnose, late na. Nandun na sa end stage na tinatawag, di ba? So, pag-usapan muna natin yan dahil mamaya ang ating pong pasyente, 49 years old, bata. Wala pa 50. So, 49 years old, taga Caloocan City. Oo, so siya po ay end-stage renal disease, ang kanya pong sakit. Pero syempre, kapag medyo bata ka pa dyan, talagang laban lang kung laban, di ba? Talagang malakas pa yung iyong panlaban. Pero pagka yung medyo may mga edad na din, continuous dialysis, alam nyo na. So ngayong umagang ito dito sa ating programa, unahin na natin bago tayo maubusan ng oras. Meron po tayong makakausap, isa pong nephrologist, ayan, mula po sa Makati Medical Center. At sabihin na natin dahil dito pa lamang sa ating programa, dito sa ating himpilan, ang dami nang lumalapit na meron pong end stage ng chronic kidney disease. Tapos dun sa mga report talaga namang lumobo yung bilang ng mga may chronic kidney disease dito sa ating bansa. At sinasabi po na base po sa mga datos nating nakukuha, 35% ng populasyon natin ay baka daw apektado na ng end stage ng chronic kidney disease, at karamihan ay mga kabataan, 'di ba? Medyo nakaka-alarma yata 'to. Alamin nga natin. So tayo po ay makipagkwentuhan muna. Unahin na natin ngayong Miyerkules Santo. Yan, wala po sa Makati Medical Center, isa pong magaling na nephrologist, Dr. Frederick Verano. Dr. Verano, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po, Miss May, at magandang umaga po sa mga tagapakinig ng inyong programang Operation Tulong po. Ayan, okay. Di ko pa nakikita. Ayan, kita ko na si Doc. Okay? Okay. Doc Verano, bata ka pa, ha? Akala ko, hindi po. Bata pa. 15 na po ako. Ay, na po ako? pa. 15 years in practice na po ako as a nephrologist po. Ayun, opo, ayun. So pag-usapan po natin, kanina dun sa intro ko, sabi ko nga po, dito pa lamang sa programa namin, ba't hindi po mapasok si Dr. Verano? Pakicheck mo nga, Billy. Ayan, okay. Hindi po mapasok? Pa-check? Okay, sige. Sige lang, Doc. Total, naririnig naman kita. Okay sige. Po ba ang audio ko, Miss May? Malinaw po ba? Naririnig po? Malinaw yung audio, pero makita kita mamaya. Saglit lang, Doc, ha? Okay. Ayan na. Yan na si Doc Verano. Yun, sabi ko na nga ba, bata pa eh. Okay. So, Doc, kanina nababanggit ko, dito sa amin lang sa programang DZRH Operation Tulong. Dami pong lumalapit. Actually, mahaba ang pila namin ng pasyente na lumalapit po ng financial assistance. Lahat po chronic kidney disease. At karamihan po doon end stage, CKD5. At meron pong mga bata pa, less than 50. And then of course, yung mga senior. May datos, 35% daw ng population natin baka apektado na nito. So sa inyo po, sa inyong mga nephrologist, sa inyong larangan, kumusta po ang datos? At ano po yung, kasi susunod dito, sasabihin natin puro ang diagnosis end stage, di po ba? Doon sa mga datos na nakuha ninyo, ano yung pangunahing dahilan bakit hindi nabibigyan kagad ng medical attention? Ayun. So, magandang tanong po yan para sa kaalaman po ng ating mga taga-pakinig ng ating programa po. In 2018 po, yun po yung last na may complete data po tayo on CKD po. And sinasabi po dito na 12% po ng Filipino population or like 8 million Filipinos po are affected by CKD or chronic kidney disease. Ano ba yung chronic kidney disease po? So ito po yung paghina ng bato po natin, paghina ng function ng kidneys po natin. And kada taon po, dumadami po yung bilang po ng mga tao na naaapektuhan ng CKD. Sabi nyo nga po, baka sabi ng mga latest datos, baka from 12% umakyat po ng 35% na po yung datos. Bakit hindi po sila documented? Number one po, yun nga po yung mga nabanggit niyo pong problema kanina, na meron pong poor access po to healthcare po ang karamihan ng ating mga kababayan. Hindi po sila agad na i-screen na maaga,
hindi po natin nalalaman at an early stage po na kung may problema na sila sa bato. Ang mga nakukuha na lang po natin ay yung kung kailan po na talagang mahinang-mahina na po yung function ng bato nila, na sila po ay nasa end stage kidney disease na po, no? Yes. So, ngayon po kasi, dumadami po yung datos ng mga pasyente na nagkakaroon ng chronic kidney disease dahil dumadami din po ang ating mga pasyente na nagkakaroon ng diabetes, hypertension. Nabanggit nyo rin po yung mga pabata po yung mga pasyente po natin. Kasi po, pabata na rin po ng pabata po ang nagkakaroon po ng diabetes, ng hypertension at iba pa pong mga lifestyle diseases po. Oho. So, And yun nga po, no, ang pinaka-latest data po natin, no 2023, 2024, no, so yung gobyerno po natin, yung PhilHealth po natin, nag-spend po ng lagpas 2 billion pesos every year for hemodialysis claim alone. Ibig sabihin po, no, sa laking pera po na ibinibigay ng gobyerno po natin for hemodialysis reimbursement po, ibig sabihin po, napakalaking populasyon po ng mga pasyente po natin ang na may ng end-stage kidney disease na nangangailangan ng dialysis. Ayun. Yun nga po, Doc Frederic, kasi kami lang dito sa Operation Tulong, parang kami din naaalarma. Kasi lahat ng nakapila, puro talaga si KD na. So sabi ko, wow. Tapos eto, mayroon tayo mamaya, 49 years old, manghihingi siya ng financial assistance. Okay, so end-stage, diagnosed end-stage. So ano po ang dapat gawin? Unang-una muna siyempre ng pamahalaan. Do alam natin na meron na ngayon parang kumpleto na ba? Tama po ba? Yung treatment ng hemodialysis doon sa mga pangangailangan ng ating mga pasyente. Though sabi nga ng ibang pasyente, meron pa rin silang mga binabayaran. So pag tinatanong namin yung mga pasyente, isa sa pangunahing dahilan nila, walang pera. Walang pera para magpa-check up. Kaya dumarating sa ganung punto. Pag dumating sa ganung punto, hindi kayang punuan yung kakulangan. But this time, siguro, ngayon wala na silang pwedeng idahilan dahil meron na talagang suporta ang gobyerno. So, ano pa ang dapat tignan ng ating pamahalaan para dito? Para nang sa ganun, maiwasan natin yung pagdami pa. Siguro po, hindi po yung tanong is ano pa yung dapat gawin ng pamahalaan. Ano po ba yung dapat gawin ng ating mga kababayan, no? Para malaman po nila kung sila po ba ay at risk na magkaroon ng sakit sa bato. Actually, yun so, ang sabi number nga one. Po natin, yun no? ang number one na so, dapat gawin. Yun ang number one po, no? Yung sa sarili po natin, ano po ba yung responsibilidad ng bawat isa sa atin, no? Para malaman natin kung tayo po ba ay at risk na magkaroon ng sakit sa bato, no? So, ang sabi nga po is early detection po, no? So, kung kayo po ay may family history ng diabetes, family history ng hypertension, kung kayo po ay may mga kamag-anak na nagkaroon ng sakit sa bato, nagkaroon ng kamag-anak na nagdialysis, siguro po ito po yung mga tao na dapat pong magpa-check up agad, no? For early screening, no? Kung sila po ba ay dapat i-test or hindi dapat i-test, kung sila po ba ay potensyal na merong sakit sa bato po, no? And tawag po dito, yung access naman po sa health po natin is most especially po dito po sa Kalakhang, Maynila, sa NCR or sa mga malalaking probinsya po, yung mga LGU po natin ay may mga malalaki na naman po na mga hospital po, na mga provincial or city hospital na pwede po silang magpunta at magpa-check up po ng libre for early screening po kung sila po ba ay potential po na magkaroon po ng CKD. Kasi po yung tinatawag po nating end-stage kidney disease po, yun po yung huling yugto po ng CKD or stage 5. Stage 5 CKD na po yan. Bago po tayo umabot po ng stage 5 CKD, mahabang panahon pa po yung tinatahak ng pasyente po, yung biyahe po nila. Dadaan po sila sa stage 2, stage 3, stage 4 CKD. So, doon po talaga pumapasok po yung kahalagahan po ng access to healthcare. Kasi po kung ang pasyente po ay nakuha po o nasalo po namin mga doktor at an early stage ng CKD, yung pong pinaka-goal po natin is paano po natin mapapa-slow down yung progression ng CKD para po maiwasan natin yung salitang dialysis, transplantation, peritoneal dialysis. So, yun po para sa mga kababayan po natin. Siguro sa ating pong gobyerno po, no? So, siguro po yung pong napapag-usapan po natin yung pag-allocate ng budget. Maganda naman pong advokasya po yun na sinasagot na po ng PhilHealth yung dialysis po ng mga pasyente natin. Siguro ho, magdagdag pa po tayo ng budget po
para po yung mga screening process po natin sa mga lifestyle diseases like diabetes, hypertension po, is maibigay po sa mga kababayan po natin. Ayun. Okay, kaya ko po kasi natanong yun, yung sa pamahalaan part, kasi alam naman natin na pagdating sa, pag sinabi na kasing lifestyle, disiplina talaga yun. Kaya nasa tao na po yun eh. Kaya lang ang sa amin kasi, pagka tinatanong natin yung mga kababayan natin, marami pang kulang eh. Lalo na dun sa mga probinsya. Di ba? Pagka nangangailangan sila, kulang pa talaga ng suporta. Kaya nga sabi ko, ano ba dapat pang gawin ng gobyerno para lahat maabot na? Di po ba, Doc Frederick? Kasi ganun ang sinasabi nung mga lumalapit din sa amin, lalo na pagka nasa mga mga liblib na lugar. Far-flung areas po. Far-flung areas. No? So, mahirap po sa parte nila yun, kaya wala silang magawa. Unang-una, syempre, travel pa lang, punta ka kung saan pwede ka magpagamot, di po ba? So, yun po yun. But anyway, so, napapag-usapan na natin mga risk factors, di ba? So, pabata ng pabata, yun na apektuhan, para po doon sa mga, alam natin, matigas ulo ng Pinoy. Masarap kumain, Dok eh. Di po ba? Pero ngayon ang mga kabataan, dapat na ba silang, dapat ma-alarm na sila. Kasi totoo na to eh, reality na to na talagang pag nag-diabetes ka, di po ba, lalo pag di mo naagapan yan, alam mo na kung saan ang punta niyan. So pag sinabing end stage, lifetime. Di ba, Dok? Ang gamutan. Yes, opo. Opo, unfortunately po, pag ang pasyente po ay pumasok na po sa stage 5 CKD or end-stage kidney disease, ano na po ito, point of no return na po ito. Kumbaga po, yung kidneys po natin, parang puso po yan, end organ. Pag na-damage po yan, hindi na po yan magre-recover. Pag hindi po yan parang buhok na pag nagupitan mo ng mali, sasabihin mo, ay, okay, tutubo ulit yan. Pero po pag sinabi pong end stage, ano na po yan, point of no return. So, wala na po tayong magagawa doon but i-offer po sa pasyente yung tinatawag po natin na renal replacement therapy. And yung renal replacement therapy po, 3 po yung form nun. Pwede pong hemodialysis, peritoneal dialysis, or kung may kakayanan po ang pasyente at ang pamilya, ino-offer po natin, at mas lalo na po kung bata po yung pasyente, ino-offer po natin ang kidney transplantation. Ayun, okay. So dapat sa tao mismo maramdaman na niya na meron siyang sakit na sa kidney. So ano ba yung mga sintomas na dapat na minomonitor, and then yung mga sintomas na posibleng, kasi sa simula wala eh, di po ba? So ano po, and then of course alam natin kailangan yan, doktor na kagad yan. Ayun. So yun nga po, siguro po, unfortunately po, ang CKD po, wala pong simptomas yan, no? At an early stage, no? So talaga pong yung iba po, minsan, nagpupunta sa clinic for dialysis na umiiyak, Dok, wala naman ako nararamdaman, bakit nyo ako idadialysis? Pero meron po tayong mga dapat po siguro, mga clues, no, na pwede nating sabihin na, oy, baka kailangan ko na magpa-check para sa kidneys ko. Number 1 po, kung hypertensive po sila na hindi na po nakokontrol yung BP nila, masyado pong mataas, yung pong pagkakaroon po ng mabulang ihi po, no? So yung pag umiihi po sila sa umaga, para pong ang ihi po nila parang may frothy, kung tawagin po natin, or mabula po, no, pag nasa bowl. Or number 3 po, pagkakaroon ng fluid retention or pagmamanas po, no, yung nakikita po natin yung para pong puppy po yung mata nila, or pag piniga po natin yung mga legs po nila, bumabaon po yung daliri natin. Or kung yung mga pasyente na po na may talagang end-stage kidney disease na pang-dialysis na po, sila po yung nawawala ng panlasa, yung pangit po yung lasa nila, no, yung nagiging metallic taste yung panlasa nila, may pangangati po sila sa balat, nahihirapan po silang matulog, pagising po nila para po silang kandilang inuupos na agad, napakaramdam nila, pagod sila, or hindi na po sila makapunction ng tama po. So, yun po yung mga iba-iba po na mga symptoms na pwedeng tingnan ng mga pasyente natin, most especially po kung sila po ay may end-stage kidney disease na po. Ayun, okay. So dapat, ramdamin mo na yan sa pangangatawan mo. Pagka ganyan, di po ba, huwag nang matigas ang ulo. Kasi ganun pagka medyo nagkukwentuhan na nga po kami ng mga pasyente. Parang naka-template na kung paano nagsimula yung sakit sa kidney, Doc. Sa inyo, sa mga pasyente niyo ngayon, ilang taon yung pinakabata? Yung mga pinakabata po is na nagdadialysis po, no? Meron po tayong mga 20 plus, mga 20 as early as 24, 21. Pero po, yung mga dahilan po kung bakit po sila nag-end-stage kidney disease, iba po yon.
Kasi po, ang pinaka-common cause kasi ng CKD po natin is hypertension and diabetes po. Number 1, diabetes followed by hypertension. Opo. Pero po yung sa mga batang pasyente po natin, no, na nagkakaroon po ng tinatawag na kidney problem or pumupunta po ng end-stage kidney disease, sila po yung may mga tinatawag na glomerulonephritis. Iba po yung dahilan ng pagkakasakit nila. So sometimes po, pag sinabi nating glomerulonephritis, may pamamaga po yung kidneys, no? Namamaga po yung bato. Ang sanhi po nito ay pwede pong mga autoimmune diseases po or mga, halimbawa, katulad po ng lupus, mga IgA nephropathy po, mga post-infectious na glomerulonephritis. So, kaya po, importante po na bawat pasyente po ay talagang ine-examine po na mabuti ng doktor para ma-establish po natin kung ano po yung cause ng CKD nila. Ayun, tama-tama, napaliwanag mo na, Doc, ano, yung glomerulonephritis. Nakabulol. So, yung pasyente natin mamaya, yun po ang hihingi ng financial assistance. So, para po dun sa ating mga nakikinig ngayon, Doc, ano, para maiwasan nilang umabot sa ganyang kondisyon. So, siguro nasa inyong pagkakataon na ibigay sa kanila yung una-unang kahalagahan ng regular check-up. And then of course, ano pa yung pwede nilang gawin sa lifestyle, no? Para nang sa ganun maiwasan. Ayun. So, para po sa mga kababayan po natin, no? So, kung kayo po ay may family history ng hypertension, ng diabetes po, or mga kamag-anak po na nagkaroon ng sakit sa bato, kayo po are at high risk po na baka meron din po o magkaroon din po kayo ng kidney problem in the future. So, ina-advocasya po ng Philippine Society of Nephrology at kami pong mga manggagamot sa bato na early screening po ang ating pong makakatuwang po dyan, no? So, early screening, check-up po, no? Most especially po sa mga workforce po natin, may access po tayo sa tawag po dito, sa pagpapagamot po o pagpapacheck-up sa ating mga doktor. No, 2 exam lang naman po ang kailangan natin dito, yung serum creatinine at urinalysis po, para malaman po natin kung tayo po ba ay may problema sa bato o wala. No, aside po dun sa may mga diabetes at hypertension, sino pa po ba yung may mga at risk na magkaroon ng sakit sa bato? Yun po yung mga may edad, mga senior citizen po, nagkaroon po ng history ng acute kidney injury in the past po, no? Yung po mga kababaihan po na nagkaroon po ng history ng pre-eclampsia, no? O pagtaas ng BP during sa pagbubuntis po nila, nagkaroon po ng exposure sa chemical, kayo po yung mga ina-advise po namin na pumunta sa doktor para po magkaroon ng early screening po para malaman po natin kung kayo po ay may problema sa bato o wala. No, ina-advocasya din po ng Philippine Society of Nephrology at kami pong mga manggagamot po sa bato na sundin po natin yung tinatawag po natin na 8 golden rules in kidney health po, no. Kasi yun po yung tanong paano natin mapapangalagaan ng mga bato natin. So sabi po dito, no, na number 1, na uminom na at least 8 glasses of water po, 8 glasses of water per day, no. Unless po na may kontraindikasyon po tayo na uminom ng maraming tubig po, no, like for example po yung may mga problema sa puso, no, na may mga fluid limitation. Pag-ehersisyo po, sabi po, no, pag halimbawa nag-exercise po tayo, pinapalakas po natin ang ating katawan. Number 3 po, no, yung pong pag-iwas po sa paninigarilyo, kasi po ang paninigarilyo ay isa rin pong risk factor, no, sa pagkakaroon po ng sakit sa bato. Number 4 po, no, BP control, no. Kailangan po chine-check ng mga hypertensive patient po natin ang mga BP nila na talaga hong makontrol yung BP. And then number 5 po is avoidance po of mga over-the-counter medication, kasi tayo mga Pilipino, ang hilig po natin bumili ng mga gamot na mga walang reseta o guidance sa ating mga doktor, no? Like mga pain reliever po, no? Marami na rin po tayo nakita po na mga pasyente po na nagkaroon po ng sakit sa bato o pumalya po yung bato dahil po sa pag-inom po ng mga over-the-counter medication. And then yun nga po, early screening po. Ayun. So napakahalaga ng iyong paalala, Doc Frederica, no? Meron lang pong isang tanong dito, yung isa nating kababayan. Alam namin, pag end stage, 3 times a week, so 12 times a month yung dialysis, hemodialysis. Ang tanong niya, pagka po kami ay sinabihan na nirekomenda na daw po na sila po ay magpapa-kidney transplant at wala silang kakayahan. So doon po bumabagsak yung kanilang tawag nito, pag-asa.
Ayun po. Miss May, no, dun po sa nagtanong, maganda po yung tanong nyo, no? Pag sinabi po nating end-stage kidney disease po, no, ano po ba yung solusyon doon, no? Ang tinatawag po nating renal replacement therapy. 3 po kasi yung klase ng renal replacement therapy. Yung hemodialysis, yung peritoneal dialysis, at kidney transplantation. Yung 3 po yun ay option po natin. Pero syempre po, tawag po dito, kung ang pasyente po ay bata, no, at gusto nating makabalik sa dati niyang buhay po, no? So, syempre po, kidney transplantation po yung ideal, no? Pero hindi po menos po na nagda-dialysis ka o nagpe-peritoneal dialysis ka or nagki-kidney or nag-kidney transplantation ka kasi silang 3 po ay form ng renal replacement therapy. So, tawag po dito, so kung halimbawa po na kayo po ay nagda-dialysis na at kayo po ay sinabihan o in-advise na isa siyang magandang candidate na siya po ay for kidney transplant po, no? Siyempre po yung kidney transplantation, Miss May, hindi po yun na pag sinabing kidney transplant po yun. Mahabang proseso din po ang tatahakin ng pasyente po natin bago siya makidney transplant. Sino po ba yung magdodonate sa kanya? Sino po ba sa mga kapatid niya o kamag-anak niya? Opo, no? Compatible po sila ba nung donor niya, di ba po? Yung po bang pangangatawan niya ay handa, no, para tumanggap ng kidney transplantation po. So sometimes po, ginagawa po natin bridge ang hemodialysis o peritoneal dialysis para po sa kidney transplantation in the future. Pero po, halimbawa po, kung ang pasyente po ay compliant o maganda po ang compliance niya o masipag po siya magpa-hemodialysis, same lang po ang outcome versus po doon sa nag-kidney transplant po, no? Kasi pareho naman po silang form ng renal replacement therapy. So, kung halimbawa po ang pasyente po ay walang kakayanan para po magpa-transplant sa isang pribadong hospital po, no, ang ating pong pamahalaan po, no, sa National Kidney and Transplant Institute po, no. So doon po namin inire-refer yung mga pasyente po natin na medyo financially challenged, no, na ayaw na gusto po nila magpa-transplant po, no. Kasi po mas malawak po ang programa po ng gobyerno po, no, in terms of transplant. But sa amin pong mga malalaking hospital po, no, usually po meron na po tayong tinatawag na C-package po, no, for kidney transplant, no, na medyo malaking halaga po ang nilalaan ng PhilHealth po para po sa magpapa-transplant po. So kung if ever man po na magpapa-transplant po kayo, mababawasan po yung cost ng at least mga 35 to 40% po dahil po dun sa tinatawag na C-package po, no. And para ho mas malaman niyo po yung detalye about kidney transplant po, siguro po mas maganda pong upuan niyo po ito sa inyong attending nephrologist para mapag-usapan niyo po, no, ang kidney transplant, no. Kasi po hindi both pag sinabing kidney transplant, wala na, absuelto ka na. Kasi po may mga pros and cons din po 'yon, no. May mga komplikasyon din po yung transplant, may mga salitang rejection po na dapat po buo po yung pagkakaintindi ng pasyente po natin sa salitang transplantasyon po. Ayun. So pagka daw ikaw gusto ka maging nephrologist, Doc Frederick, saan ka, ano daw schedule mo? O ba may nagtatanong, ang pogi mo, Doc, sabi po ng mga listener. So ang klinik ko po ay sa Makati Medical Center po, no. So sa Makati po, no, ang clinic schedule ko po ay every Tuesday, Thursday, and Saturdays po, no. So by appointment po tayo, or kung gusto niyo po ako makita sa mga tiga Quezon City po, ang Makati Med po ay meron pong isang malaking off-site facility po, no, sa Araneta Center sa Cubao. Ito po yung tinatawag namin na Makati Med Care Access Araneta, no. May malaking dialysis center po kami doon at may mga primary care clinic po kami. Usually nandun po ako ng Monday and Fridays po, no, sa mga gusto pong magpakonsulta. At sa Makati Med po, marami din po, at sa Care Access Araneta po, marami po kami po doon na mga magagaling na nephrologist po na nakiklinik din po doon. Ayan. Maraming salamat, Doc Verano. Thank you so much sa oras. Alam namin, Miyerkules Santo na eh. Maraming salamat po at ang dami naming natutunan. Thank you po. Thank you. Ayan, mga kaibigan, salamat po. Ang isang napakagaling na nephrologist mula sa Makati Medical Center, Dr. Frederick Verano. Yung mga nagsasabing ang pogi ni Doc. Pogi naman talaga. yung mga nanonood sa atin.
Standby lang po oras natin. 39 na minuto makalipas po alas 10 ng umaga. Babalik po tayo. Siya Rich Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang informasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy! Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV. Match up lot of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH
Sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, oras natin. Meron na lamang tayong 7 minuto at alas 11 na ng umaga. Puntahan po natin ang ating pasyente. Sikapin nating matulungan ngayon pong Miyerkules Santo. Si Ate Jingle Ogana, 49 years old, taga Nadurata, Caloocan City. Si Ate Jingle po ay may asawa, meron siyang trabaho pero yung kanya daw pong sweldo hindi nakasasapat para po sa kanyang pagpapagamot. Dahil siya po ay nasa end stage na po ng sakit na renal, end stage renal disease. So siya po ay nagpapadialysis, na yan po ang kanyang regular na gamutan. Meron pong 2 anak. Yung isa po 21 years old na at yung isa 14 years old. Ang kanya pong mister isang factory worker. Yung kinikita nila mag-asawa, nauuwi na rin sa kanya pong pagpapagamot. Yung pagpapagamot po ni Ate Jingle. Dahil nga po 3 times a week yung kanyang pagpapadialysis. So ngayon alamin natin, kausapin nga natin si Ate Jingle. Good morning, Ate Jingle. Good morning. Ayan, lapit ng konti. Maingay. Meron bang electric fan? Bukas ba yung electric fan mo? Oo. Parang yun ang naririnig ko. Good morning po. Ayan. Ate Jingle, ano yung
Mahina? Hello po. Ayan. Okay. Dinig mo ako? Apo, ma'am. Okay. Ate Jingle, kamusta ka ngayon? Mainit ang panahon. Okay naman po. Nandito po ako ngayon sa bahay. Oo. Katatapos ko lang po magpa-dialysis kagabi. Okay. Gabi ang dialysis mo. Apo. Saan ka ma'am. nagpapadialysis? Sa National Kidney Transplant Institute po. Ito yung 3 times, ano? Kanina, Apo. nakikinig ka ba kay Dr. Verano? Apo, ma'am. Tama po yung mga sinabi niya. Yung mga sinabi niya, no? But anyway, isa yun, sa side mo, yung pagpapadialysis mo ba, yung treatment itself sa PhilHealth, nasasagot na lahat? Yung treatment po is sagot naman po. Pero meron po kaming binabayaran sa National Kidney Transplant Institute ng 400. Ang tinatawag po na doon is copay. Every dialysis po, yun po yung charge. Meron pa rin talaga, ano? Opo. Kasi yung iba, parang, meron ako nakausap minsan, parang wala nang ganun binabayaran. Tama ba? Sa mga center po yun, mga kidney centers, wala okay. pong dialysis. Pero sa mga hospital, NKTI daw po, sila po ay isang government-owned GOCC po sila. And ang explanation nila bakit meron daw silang charges. Parang sila, private hospital, ganun po. Kaya ayun, 400, ano? So 400 times 5, magkano din yun, ano? Opo, 1-2 po per month. Per week. Per week. Oo, kasi 4-8. Oo nga. Tapos, yung mga anak mo, nag-aaral pa? Yung isa ko pong anak nag-aaral pa. Yung isa po, wala po kasing trabaho ngayon po. Lalaki? Apo, 2 pong lalaki. Okay. Nakagraduate na yung isa? Lang po, grade 12 po ang natapos. Tas ngayon ngayon po siya nagpatuloy sa pag-college. Nag-work, oo. And then yung hindi ba mabigat yung trabaho mo? Hindi naman po, binibigyan naman po nila ako ng sa office din? Work, po sa office lang. Office work. Habang nagpapatuloy. Binibigyan naman nila po ng importance yung comorbidity ko. So ngayon, syempre, pag every time pupunta ka ng dialysis, ano? Yun ang... pagkatapos ko po ng work, saka po ako pupunta. Malapit lang po kasi siya sa trabaho ko. Oo, yung sa Quezon City. Yun po yung advantage. Kasi ayoko pong lumipat sa ibang center kasi po siya po yung mas malapit. Yes. Yun naman talaga, accessibility, tapos mas madali na yun sa iyo, ano? So, lalo na po pag na emergency, mas madali po siyang access. So from work, diretso ka na, tapos saka ka uuwi. Opo, mami. Okay. So far, yun naman ang dun sa sakit mo ngayon, hindi naman yung para magpa-kidney transplant. Wala naman ganung recommendation. Meron pong recommendation ng doktor ko. Ngayon po, nasa process po ako ng pagpapa-check po ng blood. Ngayon po, nakapagpa-test na po ako. Pero mataas po yung babayaran nung last po na nagpa-check ako is nasa 60,000. So, naubos na yung mga guarantee letter ko. Then, wala na po akong makita ang may guarantee letter ngayon po kasi parang binabawal na po. Oo, I think nakasentro na sa DOH yun, sa Department of Health. May kinakailangan din po akong ipa-check pa ngayon na nasa 60,000 kasi yata yun. Hindi ko pa po siya mapagawa. Sa kadahilan ng wala po akong pang papacheck po doon. Oo, magkano aabutin? Nasa 60,000 po yun. Wow, ang mahal. Tapos, parang ititest pa po yung dugo ko kasi I think sa DOH, try mo nga sa NKTI. Di ba yung mga guarantee letter ng DOH, I think nandun na sa mga hospital eh. Pwede kang magtanong, Ate Jingle. Ay, sa NKTI po? Merong tulong. Pero hindi ko po alam kung meron po silang. Oo, try mo lang. Kasi alam ko meron yung DOH ngayon, di ba? Wala na yung mga guarantee letter dun sa mga mambabatas di ba? Opo. Oo, tanong mo sa social service nila kung paano na-avail yun. Okay po. Para malaking tulong yun. Tapos nag-ano ka na rin, yakap member, PhilHealth. Opo, po ako ng yakap member. PhilHealth, oo. Paano pa po ako sa mga gamot. Pero hindi po lahat yata ng gamot. Yes. At least kahit pa paano malaking tulong yun, di ba? Opo. Oo. Okay. So, siguro, Ate Jingle, manawagan ka, hingi tayo ng tulong para mapagsama-sama natin yung tulong ng ating mga kababayan. Go ahead. Sa mga nanonood po ng DCRH Operation Tulong,
Humingi lang po ako ng kaunting tulong sa inyo para lang po masuportahan yung aming gasto sa aking sakit. Hindi naman po kalakihan kung ano man po yung may iaabot. Maraming salamat po. Ayan, okay. In the meantime, Ate Jingle ha, dun sa everyday na binibigay natin no, sa pondo ng Supremo Senator Lito Lapid, bigyan ka namin ng 2,000 pesos. Okay po. Maraming salamat po. And then another 3,000 pesos mula po sa PFAF, ano, yung foundation na tumutulong at nagbigay dito ng tulong sa pamamagitan ni na Lakay Deo Macalma, yung kanilang maswan. Salamat po sa inyo po. Marami po salamat po. At dun sa mga tutulong po kay Ate Jingle Ogana, pwede kayo magpadala sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong. At yan po mapagsama-sama natin, madagdag natin dun po sa pangangailangan ni Ate Jingle. Pwede kayo magpadala sa ating GCash account. Ayan, i-flash sa ating television screen para nang sa ganoon, pakilagay niyo po pangalan Jingle Ogana. No? Para po dun sa RHTV, makisuyo naman ako dun sa ating GCash account ng Operation Tulong. Ayan, okay, pwede pong ipadala sa pamamagitan po ng ni Wina Pearl Hesoro yung inyo pong GCash ng DCRH Operation Tulong. Okay? Ayan po. Paki-flash RHTV. Oo. Ayan, okay. Mapagsama. Maraming salamat DCRH Operation Tulong at Miss May. Thank you po. Oo, mag-inquire tayo ha tungkol dun sa yung sa DOH. Pwede yun na Ate Jingle dun sa sinasabi mong 60,000. Mailapit yun sa pamamagitan din ng DSWD. Nakakalapit ka ba sa DSWD? Apo, po sila last week. Parang every 3 months po sila nag-aabot po ng tulong. Ayun. Okay, ilapit mo ha yung sa sinasabi mong 60,000. Alam ko merong maano dyan ha? Okay? Opo, salamat po ma'am. Walang ano man. Ate Jingle Ogana, magpapalakas ka ha. Ingat ka lagi. Opo. God bless po sa inyong programa. God bless. Yan mga kaibigan, si Ate Jingle Ogana po mula po sa Nadurata, Caloocan City. Ayan, sa mga tutulong, naku, maraming pong salamat. Padala lamang po sa ating GCash. Sandali lamang, ihabol lang natin ang mga report. Ayan. Alamin natin at kaugnay po ng ating Semana Santa, no? Alamin natin yung mga sitwasyon sa mga lugar na naroroon ng ating mga kasama. MacArthur Highway dyan po sa Pampanga, no? In-inspection at yung clearing operations pinaigting, ano? Ngayon pong panahon ng Holy Week. Sa pamamagitan po yan ng DPWH, RH29, Boy Gonzales. Sa update natin, Kuya Boy G. Ate May. Go. Oo, Kuya. Go ahead. Mayo, handa na nga ang kaba ng MacArthur Highway sa Mabalacat City, Pampanga para matiyak ang maayos sa daloy ng trapiko ngayong Semana Santa matapos sa inspeksyonin ng DPWH. Personal na inspeksyon ni Public Works Secretary Bill Sison ng natitirang repair work sa Barangay Mabiga ngayong araw upang matiyak na ligtas at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga motorista at commuter na uuwi ng probinsya. Samantala, pinuntahan din ni Dison ng Jasa Road sa San Fernando, Pampanga kasama si Department of Transportation Assistant Secretary Joscoro Reyes at mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group. Layunin ng kanilang pagbisita na paalisin ang mga illegal na nakaparada sa sakyan at truck na nagdudulot na sagabal na daloy ng trapiko. Ito si Boy Gonzales para sa Distareksyon sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you Kuya Boy G. Boy Gonzales. Punta naman tayo sa PTEX, sa PITX. Latag daw po ng security measures. In-inspection po yan ng Office for Transportation Security. May nasita daw pong bus driver dahil sa fire extinguisher. Naku, mahalaga yan. Hingi tayo ng update mula kay RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Mula sa NAIA mismo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange naman, nag-inspeksyon si Office for Transportation Security Administrator Undersecretary Gilbert Cruz. Kasama niya sina BFT Officer in Charge Gilberto Rico, Neil Angquantio at BFT NCR Acting Regional Director Archie Andumang.
ng OTS yung isang bus driver dito dahil sa pahirapang pagkuha sa kanyang fire extinguisher sa kanyang unit. Idiniinit po yung kahalagahan na handa yung parehong driver at konduktor na rumisponde sa sunog habang nasa biyahe sila, lalo ngayong tag-init. Kabilang din anya sa mga tinitingnan yung physical condition ng mga tsuper, kaya nagkakaroon ng drug test at iba pang pagsusuri. Sa kabuuan, sinabi ng administrador na nasunod naman ng pamunuan ng PITX ang latag ng pinag-uusapan nilang security measures. Pakinggan natin. The drivers at yung mga staff ba niya trained kung paano aalalayan yung mga pasahero natin. Yung mga firefighting equipment ba nila working. Like kanina, chinek natin with our fire chief here. Chinek natin yung worthiness ng kanilang firefighting equipment, specifically yung fire extinguisher. And doon kanina may nasita kami dahil nakatali ng ng alambre, and it took him 8 seconds para matanggal yung alambre, and it's supposed to be dapat madali mo siyang mahuhugot dahil kung 8 seconds yun at tapos mayroong nasusunog sa loob ng bus, that's a long time para mapatay mo at mapaalis mo yung tao. And supposed to be mali yung ginagawa niya na yun, na nakaharang siya doon sa labasan ng mga kapatay. Mabilis na kumapal, Miss May, sa 1.8 milyon yung mga pasahero na dumaan dito sa terminal ngayong Holy Week lamang yan. Ayon kay PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Talbasa, pinakamarami yung naitala nitong Martes Santo na may 176,000. Sinunda naman noong Lunes Santo na nasa 171,000 mga mananakay. Mas mataas na yung foot traffic ngayon kumpara sa 1.4 na milyon na naitala noong Semana Santa 2025. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle Ricafort. Ihabol natin baikling report mula sa Malabon. Alamin natin ang sitwasyon dyan. RH23 Edwin Duque, kaugnay po pa rin ng Semana Santa. Go ahead, Edwin. Wala daw di ba patuloy sa pagpasok ng mga ahensya ng Malabon News sa araw na ngayon. At matapos ako ay pinayatili sa Tipal para tuloy na naka-duty bilang rescue team at disaster monitoring ang lahat ng Malabon Disaster Risk Management. Kabilang na rito ang Philippine National Police at Disaster Protection kung saan niya ipapalagay sila sa iba't ibang lugar sa Malabon at mga border ng Cabanaba kasama sa mga nakaisantay nito kaya mga volunteer group upang makananay sa mga kababayan na kailangan ng mga support at sa mga emergency sa panahon ng aresyon. Maraming salamat, Kuya Edwin Duque. Pansamantala tayo magpapaalam. Sa pangalan ng buong puwersa ng DCR Research Center, DCH Operation, tulong ako naman may binauhan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.